Yeah, morning mga Brad. So, tayo mag-i-eco run kay Felix or ang ating Project EXRX papuntang Tanay, our usual place. And gusto ko lang magkaroon ng baseline or comparison pagdating sa consumption. So, samahan niyo po ako. Let's go! Brad Molly TV, let's go! So, yun, morning again. And we're off to Shell Buso-Buso. Kasi yun yung meeting point natin with Rocheng. And tignan natin kung objective naman natin today is number one, makuha muna yung ating consumption kay Project EXRX aka Phoenix, no? So simulan ko na, bakit Phoenix ang tawag ko, no, sa kanya. Okay, so actually bibinyagan ko na silang dalawa ni A500 kasi si A500 ang tawag ko sa kanya si Rooster. Why? Because ingay nito motor na to. Number one is nachi-chicken out kasi ko kay A500. Totoo lang. Dahil talagang pag binigyan mo si Rooster or si A500 mid-drive, o di ba haba? Talagang as in lulat ka ba? Alam mo 'yon. So kaya Rooster ang tinawag ko sa kanya. Dito naman kay Project EXRXY Phoenix, ang name na napili ko sa kanya, it's because para siyang reborn na from gasoline to electric, no? So reborn to electric po siya. So that's why I named her Phoenix. So di ba, o pareho pang nasa Top Gun Maverick na mga pangalan or mga call sign, di ba? So si Phoenix and si Rooster. Anyway, so going back sa ating objective. So lagi ito kung nasusubaybayan nyo po si Brad Polly TV, yung mga uploads ko po since day one, every time na meron ako mga upgrades, tinetest ko kagad siya. Like for example, yung H1 ko nun na ginawa ni JRC Works, katulong syempre of course ang ating technician doon si JP Elicana. Nung ginawa ko yon, and of course the battery na 72 volts 70 Ah na 200A lithium battery galing kay CK Customs, tinest ride ko kagad siya. Nag-Rizal loop po ako. So antipolo, sumulong, di ba? Tapos makita ko ng Binangonan, Cardona, etc. So inikot ko yan, tapos pabalik via Marilake. So yun yung ginawa ko noon. Then yung A500 ko na hub, nung nagkaroon ako ng A500, yun yung inano ko, yun yung ginawa ko din. So akit naman din ng Tanay. So yun yung mga pinagagawa ko. And of course, nag mid drive ganun din. So marami akong test na ginagawa. Syempre gusto ko kasi malaman yung baseline ko eh, di ba? Ang baseline mo kasi yan na magsasabi sa'yo hanggang saan yung mga limits mo, saan ka mag-a-adjust in the future. So kaya ako naggaganon, kaya ako ginagawa siya, di ba? So like for example, yung program, o saan ako kailangan magbago, di ba? Dati wala naman ako regen, puro lang ako nakaasa sa preno. So ganon. So ngayon nagre-regen ako. So yun yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo kung kayo ay may electric, mag-baseline din kayo sa inyong performance. Diba? Para marami kayong information na kukuha, di ba? Sabi nga, knowledge is power. Di ba? Mas marami kang alam, mas nagagamay mo ngayon yung sasakyan mo, di ba? So kaya ako po, I suggest na kayo rin po ay may ganun, no? Kahit hindi naman ganun kalayo, di ba? So yun. Then of course, going back dun sa consumption, pag sinabi mong range or yung consumption mo, which is ang basis natin, lalo na pag naka lithium battery ka at may BMS, nakikita mo kasi yung ampere hour.
That's your capacity. So doon mo siya nakikita, no? Kung ilang percent ka na lang yung juice mo, ika nga. So doon mo malalaman. And then kukunin mo ngayon yung average speed mo, yung throttle habit mo, ganyan. So gumagamit naman ako ng relieve na app. Kasi doon mo makikita yung average speed mo, doon mo makikita yung terrain mo, di ba? So, paano mo gagamitin yung data na yun? So, magkakaroon ka kasi ng idea na pag ganito ang situation, paahon, tapos medyo mabad ka sa dos or sa tres, ayun. So, malalaman mo yung AH per kilometer, yung total yung consumption mo per kilometer. It's the same with the gasoline, di ba? Kasi di ba yan nga pinopromote ng mga motorcycle manufacturers eh. Kung ilan ang kanilang kilometers per liter. Diba? So, ang typical, which is pag sinabi mong scooter, around 30 kilometers per liter. Di ba? Yun yung matipid. Siyempre, magbabago yan. Depende sa rider weight, depende sa throttle habit, depende sa traffic or sa terrain, sa road condition, di ba? Kasi lahat yan nagpe-play effect sa inyong consumption. Same with electric. The more na nahihirapan ng motor or may resistance ang motor to spin, ganoon din sa consumption. So, binibigyan mo siya ng mas mataas na load. And by the way, tatry ko disiplina yung sarili ko all through this objective natin, mag number 1 lang ako. Unless na mahirapan talaga number 1 or mode 1 to. Okay, kasi nga we are doing an eco run or eco test. Makatipid tayo sa consumption. Wala niyan. Sa number 1, hindi siya surprisingly, hindi siya hirap. Ito, ang line ko rito ay 200 and ang phase ko ay 530, which is same ng A500 ko na 72 volts. Ito kasi 84 volts eh. So dito ramdam ko talaga na iba talaga ang palo ng iba talaga ang palo ng 84 volts in fairness. Medyo malakas lang yung aking engine braking ngayon. Doon ako medyo nagwo-worry. Pero hindi naman sobrang lakas. Kasi akala ko nung tinesting ni Eunice, sabi niya parang wala nga daw siya nararamdaman. Wala naman akong ginalaw. Pero baka mag-adjust pa rin ako kasi at lower RPM, kasi nilagay ko parang 10% nga lang eh. Medyo malakas siya sumipa. Ang back current ko is around 30A lang eh. Stop current ko is 10. So, medyo iba. Anyway, so share ko na lang din sa inyo yung experience ko lately nung mga initial run ko. Sabi ko parang ang lakas ng consumption nito, yung aking battery ngayon or itong unit ko ngayon, kaysa sa AIMA ko. Naalala ko nga pala, ang AIMA ay magaan. Although kahit sabi mo 7290 yun, medyo nasa lighter side because of the frame, yung structure ng unit. Kami naman ni Bro Cheng, talagang ever since na magkasama kami na nagra-ride, hindi kami yung palatambay talaga na matagal. Kami yung tipong ma-distress lang, 'di ba? Magra-ride ka, enjoyin mo tong kalsada, enjoyin mo yung fresh air, 'di ba? So bago ka mag-start ng linggo, 'di ba? So yun, konting kwentuhan, update, 'di ba? Siyempre mga tungkol sa EV. So yun naman yung ginagawa namin normally. Kumbaga, yung tambay na as in anything under the sun topic, medyo nandun din, pero hindi kasi kami ni Bro Cheng, siguro yung similarity namin dalawa, talagang
Although, syempre, dahil si Bro Cheng ay may negosyo rin. Ay, by the way, gusto ko i-promote yung kanyang shop sa Green Hills. So, kung kailangan nyo ng mga electronics, yan, cellphone, laptop, action cameras, so, nandyan. So, i-promote ko po yung kanyang shop. Yan, yung kay Bro Cheng. I-post ko na lang sa, sa ating screen, pangalan ng shop niya. Ayun, hanapin nyo lang po siya. O, diba? Mabait po yan, si Bro Cheng. And matutulungan po kayo niyan. Kung kayo may mga electronics na pangangailangan, yan. Meron po siya. Ha? So, yun po. Ay, nako. Lamig. Dito pa lang nangungongo na ako. So, yun. So, anyway, kung isa sa mga objectives din natin dito, matetest ngayon yung integrity, yung strength ng sorry, yung strength ng build natin. So dito natin malalaman kung gaano katibay yung mga weld, di ba? Of course, yung battery, di ba? Yun. So, good morning again. So, kasama ko na ngayon si Bro Cheng. At we're off our way sa Crosswinds Tanay. Ito po. Sabi ko nga kanina, parang ang lakas ng konsumo ng battery ko ngayon. Naalala ko, nga pala naka-setting siya ng auto learn, which is yung 100% sa ratio and speed hanggang 5,500. So yun, so maganda siya sa mga truck ganun, no? Or sa yung instant acceleration. Pero pag dito, sabi ko parang parang ang lakas. So from 100 volts naging 98 volts siya, so 2 volts in 18 kilometers. And nasa around 12 AH sa so typical 0.5 na AH per kilometer. So tama naman din kasi may mga ahon pa eh. And one more thing, sabi ko kanina medyo malakas yung aking regen. So binaba ko from 30 amperes max back current to 20 amperes yan. Medyo nagbago naman. Kaya medyo mahinay-hinay na siya mag-engine brake. So sabi ko pero yun ideal talaga yun sa Moto Gymkhana, yung ganong engine brake. Kasi parang nasa ilang RPM pa lang eh. Nag-engine brake na. Ang medyo malakas. So adjust tayo. Diba? So yun ang kagandaan sa far driver and marunong ka ng konti sa pag-a-adjust, matatansya mo na siya. Kaya naman, sa bigat ko, kaya naman siya umahon. Ayun si Bro Cheng. Hintayin nyo ang kanyang pagpalit ng controller. Kasi nagpa-plan si Bro Cheng magpalit ng controller. So, yun. And yun yung magiging difference niyan pag umakyat na siya ulit. Tama si Ras. Medyo matigas yung suspension. Kaya tayo ay kumakaldag konti. So kagandahan, no? Sabi ko nga medyo komportable talaga ang seating position ng ganito. Sarap. Tapos medyo stretch yung legs, hindi ipitan tiyan. Tayo sa famous approaching Manukan. And usapan namin ni Bro Cheng is mag stop over saglit. Medyo ilang akong ihiga. Tayo konti. Higa. Okay, so tambay muna tayo saglit. Okay, so nagpahinga lang kami saglit, mga 5 minutes sa Manukan para maipahinga yung controller or yung actually yung controller tingin ko ni Bro Cheng. So sabi nga niya medyo nawawalan nga daw ng power. Daming maakyat. Nga pala, no? Happy National Heroes Day.
sa ating lahat, ating mga bayani and makabagong bayani. Pan-checking kanina, nasa 93 volts pa. So from 100, so 8 volts. So medyo tingin ko kaya naman to balikan na walang charge. Pero eto, sabi ko nga, pag gantong tayo umaahon, tansya-tansya lang. Hindi natin pwedeng biritin kasi bago pa. Number 1, bago rin ako sa sa 84 volts. Medyo nakapanibago siya. Kanina nga gusto ko na ibaba sa 150A yung ko eh. Nga lang syempre gusto ko sana in comparison with the natin A500. Para 200 sa 200, 530 sa 530. Ganda ng Tanay. So kung meron kayong opportunity, punta rito, punta kayo dito. Sarap. Don't need to go to Tagaytay. So yun, natapos po ang ating quick coffee ride. Kasama natin si Bro Cheng and Brother Jasper. First time natin nakasama, naka Yonsland siya. Ayan, tindi yan. Galing Pasay, tapos Mandaluyong, Pasay, tapos umakyat. Pakatindi, diba? So yun, first ride natin dito, paakyat sa Tanay using our XRX. I can say from 100 naging 93.6. So meron pa akong mga 60% left pabalik. So ang ating charging time, charging volt is 80. So as advised ni Boss Michael, kailangan at 80 volts nagcha-charge na. So ang ating low volt protect is 72. So ngayon ay nasa 94 volts tayo. So meron pa tayong allowance pababa, makabalik, and konting walwal siguro. Tingnan natin. Pero sabi ko nga, nag-i-eco-run ako ngayon. Gusto ko malaman ang ating consumption AH per kilometer, diba? Tsaka yun, napansin ko medyo ilag pa ako sa leaning kasi hindi ko pa masyado kabisado yung lean ko sa ating unit. Yun. Ay una-una na. Sabi ko nga, pag nagbe-breakfast ride tayo, hindi na tayo masyado nag-iintayan. So thank you. Big shout out ulit kay Bro Cheng, kay Usain Sak, and kay Brother Jasper sa pagsama sa ating eco-run. So medyo papaspasan natin na dahil naaamoy na natin ang ulan. So sa mga nakatapos po nitong video, maraming salamat po. And see you po sa ating mga susunod na video documentation or ating mga vlog. And salamat din po sa pagtutok sa pagbubuo kay Project EXRX natin, ha. So yung pinangako ko sa inyo, magpapamigay ako ng mga ilang items. Tayo ay meron mga ilang items na pamimigay, so abangan nyo lang po. Again, I'm your Brad, Oli TV. Maraming salamat po. Kita-kits sa susunod. Bye bye.